Welcome back po sa aking pong YouTube channel. Merienda po tayo. Meron ako ditong palabok, cheese dog bread roll, at ang ating pong ice. Kain na tayo. Kain ako ng kain guys, ng iba-ibang klase ng mga pagkain. Kasi gusto ko po kasing ibalik talaga yung ng buo, yung panlasa ko. Kasi nawala po talaga yung panlasa ko. Although ngayon, medyo okay na siya. Mas na-appreciate ko na yung mga pagkain ngayon. Medyo nalalasaan ko na yung asim, yung kalamansi. Tsaka yung alap po nung palabok. Ito lang po yung iced tea na pwede sa akin. Yung honey blend apple flavor. Sarap naman siya guys. Medyo lasa ko na siya. Tayo natin yung egg. Tikman naman natin kung cheese dog bread. Sarap. Waiting ako sa mga anak ko. Kasi lahat sila nasa school pa. So, hindi ko naman ito nauubos guys. Masyado rin marami. Tapusin ko na muna to. Bye! Eternity later. So for today's vlog po, continuation po ito ng aking pong naunang vlog, ng meeting with my doctors. So pag-uusapan po natin ngayon kung ano nga ba yung naging plano ng aking pong mga doctors na humahawak po sa case ko, kung ano po yung the best treatment na gagawin po nila sa akin. After po ng makuha nila ang resulta ng aking pong CT scan and MRI. So, nagkaroon ng open discussions. 6 po yung doctors na kasama ko during the consultation period. Andun po ang aking pong surgeon, yung mga kasama po ng surgeon ko sa team na mag-o-opera po sa akin. So, ano nga po ba yung naging resulta ng aking pong CT scan and MRI? And to update that, sinabi ng doctors sa akin na may nakita po sila sa akin sa liver ko na bukol. So, yung bukol po na yun ay napakaliit lang naman po. Asing maliit lang po siya talaga. So, hindi naman po pwedeng baliwalain yun. So, kailangan po nilang bigyan yun ng atensyon. So, ang aking pong colon, ang kalagayan po ng colon ko ay napakaliit na rin po ng bukol niya.
So sabi nila napakadali naman po na operahan ako para tanggalin yung mga bukol na yon. Kaya lang, ang worry po nila ay meron pa pong mga polyps o mga kulani na nakapalibot po sa colon ko, and worried din sila na hindi lang bukol yung nandun sa liver ko. Maaring merong pong mga unseen o yung mga hindi nakikitang maliliit na mga cancer cells o polyps o kulani sa ilalim po ng liver. So, kailangan po talaga nila na ma-check yun. So, binigyan nila po kami ng mga options na pwede pong gawin sa akin. Although aware kami na alam na ng mga doctors yung tamang procedure na gagawin sa amin, kaya lang, binibigyan din nila kami ng opportunity na mag-decide. Dalawa po kasi yung treatment na pwedeng i-apply po sa akin na napag-desisyon nila. Surgery and chemotherapy. Ang magiging question na lang dito kung alin ang mauuna or kung sabay ba silang gagawin. So, sa option 1 na ibinigay nila po sa amin, pwede naman po akong operahan. Yun lamang, magiging very risky po yun dahil matatamaan po yung liver ko ng 1.2 cm. Kaya medyo komplikado siya. And, bukod yan, kung uunahin po ang aking pong surgery, madidelay po ang aking pong chemotherapy dahil may recovery period po yan. Although, pwede naman po siyang sabay gawin. Kaya lang magiging mahirap para sa isang pasyente dahil kapag ako po ay inoperahan, puputasin po ang tagiliran ko po at sa colostomy bag po ako wiwiwi o pupupu. Habang ako po ay kinikimotherapy. Which is for me po, no, personally, mahirap po siya para sa akin. So, mahirap pong kumilos ng ganon. Na may butas yung tagiliran mo. Then, yung colostomy bag, syempre kailangan palit-palitan mo palagi kung hindi siya disposable. At hindi ka makakagalaw ng maayos. Plus, kikimotherapy ka. Which is, pwede naman po talaga yun na gawin. Pwede yun gawin. Yun lang, magiging mahirap po yun para sa aming mga pasyente. So, nasa sa amin kung gusto namin na sabay gawin yung treatment para matapos siya. Kesa dun sa surgery lang muna ako, pero hindi ako ikikimotherapy. Kasi meron pong iba na pinipiling surgery lang muna, saka na ikikimo. Na madidelay po yung chemotherapy dahil gusto nila surgery lang muna ang gawin sa kanila. Yung worries po kasi ng mga doctors ko is yung mga kulani, yung polyp po na naiwan sa colon ko na kailangan po nilang mapuksa. Ang surgery po mabilis lang. Tatanggalin lang ang bukol, okay na. Di katulad po nung may naiwang pa mga cancer cells doon, pwedeng magpalala pa sa case ko. Kaya yun yung binabantayan nila na kailangan po makimotherapy para po at least matulungan na matunaw yung mga polyps na yon o yung mga cancer cells na yon na naiwan. So, yung option 2 na binigay po nila sa akin is ikikimotherapy muna ako bago ako ooperahan. So, yun po yung pinili namin. I-chemotherapy muna ako bago ko operahan. Chemo ko, 8 cycle. Sabi po kasi ng doctor ko, at least within 14 weeks matapos po yung therapy para maoperahan ako. Hinahabol din nila na hindi na lumala yung bukol ko sa colon o dun sa liver. Kung ikikimotherapy ako, maglalas po yun ng 3 months. So, after 3 months po, na 3 cycles po na aking pong chemo, CT scan po ako uli at MRI, doon nila titingnan kung nagkaroon po ng pagbabago. Kapag po okay na, maayos na, nawala na po yung mga maliliit na mga cancer cells na nakita po sa aking pong colon at sa aking pong liver na possible po na meron, ay isa-surgery na po ako.
So, yun yung pinili namin guys kasi para sa akin hindi siya mahirap. Although nakakatakot pa rin dahil nga chemotherapy po ay hindi naman po basta-basta. So, ang gagawin po kasi sa akin ngayon ay sa syringe na. Ang una pong ginawa po sa akin ay oral chemotherapy. Umiinom lang po ako ng tablet during po my session kasabay po ng radiation. Pero ngayon po, dadaan na po siya sa syringe yung mga gamot. Sa chemotherapy po na gagawin po sa akin. So, this time, ito na po talaga yung kinalulungkot ko na mangyayari sa akin, pero wala naman po tayong magagawa. Dito na po ako makakalbo, malalagasan ng buhok during my chemotherapy. So, sabi nila, first chemo pa lang daw, maglalagas na ang buhok natin. So, yun yung mga magiging changes po sa akin. Pero, kailangan po natin tanggapin. Kung yun po yung pinaka-the best na paraan, pagtiyagaan at magsakripisyo para po gumaling tayo at makabalik na po sa normal. So, ngayon, hinaantay na lang po namin yung tawag ng aming pong doctor para po sa schedule ng aking pong first chemotherapy. So, malalaman din namin yung amount, syempre, finances na kailangan namin ihanda dahil per session po ang bayaran sa chemotherapy, kagaya po ng nag-radiation and oral chemo po ako, per session po kami nagbabayad. Ang nakakatuwa lang po ngayon guys is, yung gamot po na kakailanganin po para sa aking pong chemotherapy ay meron na po kami. Naka-avail po kami ng libreng gamot sa Department of Health. Pinakita namin to sa mga doctors namin and natuwa po talaga sila sa amin dahil napaka-resourceful daw po namin para makakuha kami ng ganitong gamot. So, ito po yung guys. Napakarami po nito. So, ito po yung gagamitin nila during my chemotherapy procedure. Itong gamot na to guys ay worth 74,000 pesos. Imagine niyo, napakalaking halaga. Dahil sa pagtsatsaga po ng aking pong panganay, no, nag-try po siya na pumasok sa isang website ng DOH kung saan nagbibigay po ng mga libreng gamot. So, pinasa niya po lahat ng mga requirements na kailangan, mga supporting documents, abstract, kasi marami pong nagsasabi na napakahirap daw pong kumuha ng mga gamot sa DOH, humingi ng mga tulong kasi daw marami daw ga-attempt, hindi naman po napagbibigyan. Pero dahil po sa pagtsatsaga po ng anak ko na mai-produce lahat po ng mga documents, abstract, medical certificate na kakailanganin para po mabigyan kami, ay nag-response po ang DOH. Kaya po nakakuha po kami ng libreng gamot. Kaya tuwang-tuwa po yung mga doktor ko dahil makakamenos po kami talaga sa procedure po na gagawin po sa akin. So, thank you Lord kasi yung anak ko talagang naging porsigido na makahanap ng paraan para makales sa gastusin ko sa aking pong medication. Yun nga guys, naghihintay na lamang po kami ng tawag mula sa aming pong mga doktor kung kailan po kami pupunta doon sa UST PCI. So, pag nagbalik po kami, malamang ibibigay na po sa amin yung mga schedule, yung abstract, yung bill na amin pong kailangan pong paghandaan at bibigyan kami ng mga advices na dapat kong gawin para alam ko kung paano kong ihahanda ang aking sarili sa chemotherapy po na gagawin po sa akin. So, hindi po biro guys ang pinagdadaanan ko, mabigat sa loob, kinakaya ko, pinipilit kong lumaban para sa pamilya ko, para sa lahat po ng mga taong sumusuporta po sa akin,
para po sa lahat ng taong naniniwala, kagaya ko, na ako po ay gagaling. Napakalaking pasasalamat po kay Lord sa pagbibigay niya po sa akin ng lakas na maging matatag sa araw-araw at magtiwala na babalik po ako sa normal. Hindi man po ngayon, alam kong darating po ang tamang araw na magiging maayos din po ang aking pong kalusugan. Kaya palagi lang po tayong magdadasal ng tulong sa Kanya dahil nakakasiguro po tayo na hindi po tayo pababayaan ng ating pong Panginoon. So guys, as always, asking po for your prayers na maging maayos na po at masimulan na po ang procedure na gagawin po sa akin at naway makayanan ko po yung mga gamot po na gagamitin po sa akin para po sa aking pong chemotherapy procedure. So sana po guys, lagi nyo pa rin po ako isasama sa inyong panalangin para sa fast recovery ko po. Makayanan ko po lahat yung mga procedures po o mga treatment na ginagawa po sa akin. Ayan, so marami pong salamat guys. Sana antabayanan nyo pa rin po yung aking po mga susunod na vlog para po sa mga update sa aking po pagpapagamot. So thank you so much guys for watching. See you again next time. Until then, ingat, God bless, and happy lang. Bye-bye!